Bilis! Dinosaur. Mukhang nakita na tayo ng dinosaur. Nandyan na ang dinosaur. Ako, ayaw ko pang mamatay. Umalis na ang dinosaur. Dahil sa tubig na pula ng maliit na dinosaur sa katawan nila, siguradong, hindi sila palalampasin ang dinosaur. Wiwi! Wiwi! Umalis na ang dinosaur. Guchuan! Hindi niya ako kinain. Buhay pa ako. Hindi ako pumanaw. Ang dinosaur umalis na ba? Umalis na ang dinosaur. Pero, natuklasan na ng dinosaur ang bahay na ito. Hindi na ligtas dito. Kailangan nating magmadaling humanap ng ligtas na lugar para magtago. Kailangan talaga nating humanap ng ligtas na lugar para pagtaguan. Bodega. Si Gokson, yung tinitirhan niyang bodega ngayon, ang pinakaligtas. Ang bodegang iyon, para makaiwas sa mga mababangis na hayop, ay sadyang ginamitan ng composite armor structure. Kaya nitong matagalan ang banggaan ng 1,000 kilong halimaw. Ngayon, ang pinakaligtas na taguan ay doon. Tama. Si Gokson, matagal na niyang alam na may dinosaur. Pinili niyang tumira sa bodega para ihanap ang sarili niya ng pinakaligtas na lugar. Ang makasariling, munting salot na iyan. Si Guchuan, nagugilty pa noon na doon siya pinatira. Pero sino ang mag-aakala? Matagal na pala niyang binaliwala ang pagiging magkadugo para iligtas ang sarili. Kasalanan ko ito. Noong sinabi ni Kuya na may dinosaur, hindi ako naniwala sa kanya. Kung naniwala lang sana ako, at bumalik tayo, baka sakaling, hindi natin nakasalubong ang dinosaur. Paano naging kasalanan mo iyon? Kung may mali, kasalanan din iyon ni Gokson. Sino ba naman ang may gawa, na puro kasinungalingan, at walang moralidad siya noon? Kung hindi, bakit hindi tayo maniniwala sa kanya? Tama, kung si Guchuan ang nagsabi sa atin na may dinosaur. Baka, hindi na tayo tumuloy dito. Ngayong nakatagpo tayo ng dinosaur. Lahat ng ito ay kasalanan ni Gokson. Ang selos ni Gokson, pagiging makasarili, at kahibangan. Hindi lang sarili niya ang pinahamak niya. Dinamay pa tayo. Sa ganitong mapanganib na sitwasyon, nagsisisi talaga ako. Noon, bakit ko pa siya sinundo pabalik? Tutal masama ang ugali niya. Huwag niya tayong sisihin. Kung hindi na namin, pahalagahan ang pagiging magkadugo. Tara! Pumunta tayo sa bodega. Tama. Tara. Sa bodega. Tara. Pumanaw. Papunta sila sa bodega. Mukhang ang bodega ay hindi na rin ligtas. Ito yun. Naku. Ang pintong ito. Sa loob lang pwedeng unlock. Walang nilagay na lock sa labas. Kung gustong pumasok, kailangan si Gokson ang magbukas mula sa loob. Gokson, buksan mo ang pinto. Gokson, huwag kang magtago dyan ng tahimik. Bilisan mo at buksan mo ang pinto. Lagot na ang sigawan at pagkalampag sa pinto. Siguradong maakit na naman ang dinosaur papunta dito. Gokson, lumalakas na ang loob mo ah. Ang lakas ng loob mong isara kami sa labas. Sinasabi ko sa iyo, bibilang ako ng 3. Kapag hindi ka nagbukas, hindi na kita pakakasalan. 3, 2, huwag kayong magsalita ng malakas. O kumalampag ng malakas. Matandain ang dinosaur. Hindi kayo niyan. Basta-basta palalampasin. Kapag gumawa pa kayo ng ganyang kalakas na ingay, mas mabilis lang ninyo siyang maaakit papunta dito. Kuya, alam ko, may galit ka sa akin. Kahit buksan mo lang ang pinto, hindi na ako papasok. Nasa labas ang iyong tunay na mga magulang.
Tunay na mga ate, buksan mo ang pinto. Papasukin mo sila. Guksan, kapag hindi ka pa nagbukas, gusto mo ba kaming lahat ay mamatay? Sinasabi ko sa iyo, kapag pumanaw ako, tuluyan mo na akong mawawala. Huwag kang magsisi. Mawawala ka. Mabuhay ka man o mamatay, wala na akong pakialam. Guksan, alam kong nagtatampo ka sa amin ngayon. Noon, hindi kami naniwala sa sinabi mo. Pero, dahil din iyon, sa iyo, masyado kang maraming ginawang kalokohan noon. Kaming lahat, ay nawalan na ng tiwala sa iyo. Talagang kayo ay, wala ng pag-asa. Huwag na kayong kumalampag pa. Itong pinto, hindi ko bubuksan. Hay naku, Sangson, dahil din sa iyo ito, masyado kang sinungaling. Tayo, ginawa mong, hindi maniwala sa iyo ang lahat. Kung hindi, bakit hindi kami maniniwala na may dinosaur? Ngayon, nasa ganito tayong panganib. Bilisan mo at buksan mo ang pinto. Para makabawi ka sa kasalanan mo. Tatanggapin ka pa namin ng mama mo. Noong nakaraang buhay ko, naging bulag talaga ako. Tinanggap ko pa ang ganitong makasarili. Walang hiyang mga magulang at pamilya. Parating na ang dinosaur. Bilis, wasakin niyo ang pinto. Wasakin ang pinto. Lagot na. Ang malakas na ingay ay mas mabilis na aakit sa dinosaur. Bumalik na ang dinosaur. Bangga. Ituloy niyo ang pagbangga. Huwag niyo nang banggain. Ang pintong ito ay ginawa ni Boss Liu pangontra sa mababangis na hayop. Ang pintong ito, hindi niyo mabubuksan kahit banggain. Hay naku, Guchuan. Huwag mo nang banggain. Hindi talaga mabubuksan ang pinto. Guksan, nasa labas ang buong pamilya mo. Kahit mayroon silang libong pagkakamali, hindi mo naman pwedeng baliwalain ang pagiging magkadugo. At panoorin lang silang mamatay sa harap mo, diba? Guksan, natatakot ako. Diba ako ang pinakamahal mo? Bilisan mo at magbukas ka. Buksan mo na. Tumawag na ako ng rescue team. Sa loob ng 1 oras. Darating na sila. Kung may oras pa kayo, bakit hindi kayo humanap ng matataguan? Baka sakaling mabuhay pa kayo. Guksan, huwag mo na kaming lokohin. Ngayon ang pinakaligtas ay ang kwarto mong iyan. Gusto mo pa kaming paalisin ngayon. Gusto mong ikaw lang ang mabuhay. Hindi ba? Sila ang tunay mong mga magulang. Kaya mo naman kaming iligtas. Pero papanoorin mo lang kaming mamatay. Talagang, mas masahol ka pa sa salot. Kuya, sa totoo lang, ako pa rin ang sinisisi mo. Sinisisi mo ako, na inagaw ko ang pagmamahal ni na mama, papa at mga ate. Aalis ako. Aalis ako sa pamilya Gu. Ibibigay ko ang lahat sa iyo. Ayos ba? Buksan mo na ang pinto. Aalis sa pamilya Gu. Ang dapat umalis sa pamilya Gu ay siya. Guksan. Noon, siniraan mo si Guchuan. Pinalampas ko iyon. Nagtiis ako sa iyo hanggang ngayon. Pero ikaw, sinasamantala mo ang pagkakataong ito. Para piliting umalis si Guchuan sa pamilya. Sa labas, nagpagalagala ka ng mahigit 10 taon. Bakit puro ganito? Panalamang ang natutunan mo. Guksan, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Buksan mo na agad ang pinto ngayon. Kung hindi, puputulin ko na ang ugnayan nating mag-ama. Papaalisin kita sa pamilya Gu habang buhay. Putulin ang ugnayang mag-ama. Umalis sa pamilya Gu. CJ, pumapayag ako. Kusa akong aalis sa pamilya Gu. Ikaw. Guksan. Buksan mo na ang pinto. Buksan mo. Salot. Talagang isa kang salot. Pumayag ka pang makipagputulan ng ugnayan sa akin. Ikaw. Hay naku. Tama na iyan. Hindi mo ba nakikita? Ang anak mo ay talagang nadismaya na sa inyo. Ganyan kayo. Manisi. Magmura. Tanga lang ang magbubukas ng pinto. Ano nang gagawin? Kailangan ba nating magpakumbaba at humingi ng tawad sa kanya? Malinaw na kasalanan niya ang lahat. Makasarili siya at matigas ang ulo. Siya ang walang utang na loob. Tinalikuran ang mga magulang. Hindi inisip ang pamilya.
Sa ganyang klaseng gago, magmamakaawa ako sa kanya. E di para na rin akong gago niyan. Isa siyang walang utang na loob. Pero ngayon, agaw buhay na tayo. Huwag mo na siyang patulan. Bilisan niyo at kausapin niyo ng mahinahon. Para pagbuksan muna tayo. Para makapasok tayo. Kung gusto niyo, siyang bugbugin. Hindi pa naman. Huli ang lahat, di ba? Hindi pwede. Hindi ko nga siya tinitignan noon. Ako pa ang magmamakaawa sa kanya. Hindi ko kaya. Ako, hindi ko rin kaya. Guksan. Tignan mo, pati ang mga ate mo. Mama't papa, pinipilit mong magkaganito. Hindi ka pa rin ba magbubukas? Kailangan bang lumuhod pa ako sa iyo para pumayag ka? Nandyan na ang dinosaur. Ayaw niyong magmakaawa, di ba? Ako ang magmamakaawa. Guksan, buksan mo ang pinto. Ako ito ang pinakamamahal mong si Weiwei. Nakikiusap ako sa iyo. Buksan mo at iligtas mo ako. Guksan, buksan mo na. Nagmakaawa na ako ng ganito. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Nga pala. Guksan, buntis ako sa anak mo. Hindi mo naman siguro hahayaan kaming mag-ina. Namamatay ng sabay, di ba? Wiwi, hindi mo man lang siya pinapahawak. Paano ka? Magbubuntis ng anak niya. Kahit nagpapakatanga siya. Dahil mahal ka niya. Pero, hindi naman siya tanga. Gusto ko lang malaman. Matagal niyo na bang alam na may relasyon sina Li Weiwei at Guchuan? Gusto ko lang malaman kung si Li Weiwei ay buntis sa anak ni Guchuan. Kuya, wag mo akong sisihin. Si Li Weiwei ang umakit sa akin. Ilang beses ko na siyang tinanggihan, pero hindi ko rin kinaya. Ang pangulit niya. Tumahimik ka. Kung paano naging kayo, ay wala akong pakialam. Gusto ko lang malaman. Ang fiance ko at si Guchuan ay magkarelasyon. At nagbuntis siya ng anak ni Guchuan. Ang tunay kong mga magulang, tunay na mga ate, alam ba nila ito? Alam nga namin. Pero, kasalanan mo rin iyon. Wala kang kakayahan. Hindi mo mapanatili sa iyo ang babae mo. Ganyan ang ugali mo. Pagkatao. At ikukumpara ka pa kay Guchuan. Kung ako si Weiwei, si Guchuan din. Ang pipiliin ko. Alam na pala ninyong lahat na sina Guchuan at Li Weiwei ay may relasyon. Bakit pinapanood nyo lang? Naikasal kami ni Li Weiwei. Guksan, paano naman masasabi ni Mama? Mahal na mahal mo si Weiwei. Hindi kaya ni Mama nasabihin para saktan ka. Natatakot ako. Natatakot akong baka hindi mo matanggap. At magpakamatay ka. Paano na kami niyan? Kaya. Pinapanood nyo lang si Li Weiwei. Habang nakikipaglandian sa inampon yung anak. Habang ginagawa naman akong asong sunod-sunuran. Pinapanood nyo lang akong pinagtataksilan. Bumubuhay ng anak ng iba. At tuwang-tuwa pa. Na parang tanga. Pinapanood nyo akong maging katawa-tawa. Ganoon ba? Hay naku ang pag-ibig. Sino ba naman ang makapagsasabi? Sino ba kasing may sabi na hindi ka umasenso? Kung umasenso ka lang sana kahit konti. Hindi mangyayari ang ganito. Kayo, para lang kampihan si Guchuan. Binaliwala na ninyo ang tamang asal. At hindi nyo man lang alam. Hindi nyo lang ako hindi itinuring na anak. Hindi nyo rin ako itinuring na tao. Sayang. Kanina lang ay lumambot ang puso ko. Para pagbuksan kayo. Isa talaga akong malaking katatawanan. Guksan, huwag ka nang magsalita ng ganyan kung galit ka. Buksan mo na agad ang pinto. Hahanapan ka namin ng mas maganda sa susunod. Huwag mo nang awayin si Guchuan. Walang moralidad. Walang prinsipyo. Buksan mo. Hinding-hindi ako magbubukas. Kalimutan niyo na ang iniisip niyo. Hindi pwede ayaw kong mamatay. Guksan, nakikiusap ako sa iyo. Buksan mo na. Ano ba iyan? Ah! Lagot na. Galit na galit sa atin si Guksun. Hindi na niya bubuksan ang pinto. Patay na tayo.
Sa wakas, umalis na. Kaya pala, umalis lang ang dinosaur kasi nahanap na niya ang anak niya. Siguro nga, ang tunog ng nababasag na itlog ng dinosaur. Narinig yon ng dinosaur. Kaya hinanap niya ang anak niya. Kaya tayo nakaligtas. Nakuha na niya ang itlog. Hindi na siguro iyon babalik, no? Ang talino ng dinosaur ay halos kapantay na ng sa mga tao. Dahil lang sa anak niya. Kaya siya umalis pansamantala. Pinatay ninyo ang maliit na dinosaur. Hindi kayo palalampasin ang dinosaur na iyon. Hindi tayo palalampasin. Akala mo ba, ikaw ay palalampasin niya? Hindi ako naniniwala na ganun siya katalino. Na kaya niyang malaman kung sino talaga ang nakapatay sa maliit na dinosaur. Nga. Hindi ako sigurado kung palalampasin ako ng dinosaur. Pero ang sigurado ako ay hindi kayo palalampasin on. Tama na, Guksun. Ngayon, lahat tayo ay nasa iisang bangka. Huwag na nating paghiwalayin ang ikaw at ako. Ang makaligtas. Ang pinakamahalaga. Sige, sabihin mo. Ano nang dapat nating gawin ngayon? Hindi na ligtas dito. Wala pa ang rescue team. Kailangan na nating umalis dito kaagad. At maghanap ng matataguan. Nga. Ano pa nang hinihintay natin? Bilis model. Mag-drive ka na paalis dito. Alis. Alis na, alis. Bilis, alis na. Boss Liu. Boss Liu. Siguradong hindi lang dalawa ang itlog ng dinosaur, di ba? Mula ito sa extinct na hayop. Kapag inilabas mo to, mabebenta to sa napakalaking halaga. Gu, salamat sa pagpapaalala mo sa akin. Tara, sumunod kayo sa akin. Hahaha. Boss Liu. Congratulations sa'yo. Yayaman ka na. Guchuan. Sabay-sabay tayong yayaman. Sabay-sabay tayong yayaman. Hahaha. Kahit na si Guchuan pa, ang umamin sa lahat ng paninira niya sa akin, hindi pa rin sila maniniwala. Maraming bagay, ang hindi naman talaga ginawa ni Guksun. Si Guchuan ang nag-frame up sa kanya. Unti-unti, niya kayong ginabayan, para pagbintangan siya ng mali. Tumahimik ka, Liwiwi. Malinaw na si Guksun. Simula nang bumalik siya, kung ano-ano nang masama ang binalak niya laban sa akin. Alam na alam din na mama at papa ang tungkol dyan. Ikaw, Liwiwi, para lang magpalakas sa kanya. Pinagsisinungaling mo pa ako. Nga, napakabait ni Xiao Chuan. Paano naman siya gagawa ng masama sa iba? At isa pa, Liwiwi, dala-dala mo ang anak ni Xiao Chuan. Paano mo nagagawang baliwalain ang pinagsamahan ninyo? At bastusin siya ng ganito. Hindi sa minamaliit nila ako. Ayaw lang talaga nilang makita ang katotohanan. At hindi si Guchuan ang may kasalanan sa nangyari sa akin, kundi ang paboritismo nila. Buti na lang. Sa buhay na ito, tuluyan ko nang nakita ang tunay nilang pagkatao. Ako. Hindi ko siya binastos. Sinabi ko lang ang totoo. Kayo mismo ang may paborito. Ayaw nilang makita. Tumahimik ka, Liwiwi. Huwag mong isipin na dahil dala-dala mo ang anak ko, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. CJ, sige, hindi na ako magsasalita. Guchuan. Alang-alang na lang sana sa nasa sinapupunan ko. Sa anak natin, pwede bang magpanggap kang nagmamakaawa kay Guksun, para buksan niya ang pinto para sa atin? CJ. Para mailigtas ang lahat, handa akong iwan ang pamilyang Gu. Paano pa kaya ang tanggapin ang kaunting kahihiyan at humingi ng tawad kay kuya? Kuya! Nagkamali ako. Lumuluhod na ako sa harap mo. Nagmamakaawa ako, buksan mo na ang pinto. Xiao Chuan, naagrabyado ka. Guksun, nakita mo ba iyon? Lumuhod na si Xiao Chuan sa harap mo. Hindi mo pa rin babubuksan ang pinto. Guksun, tingnan mo kung saan mo kami dinala. Sa ganitong kalagayan, hindi mo pa rin bubuksan ang pinto. Gusto mo bang pati ang nanay mo ay luhuran ka? Bilis, pasok na kayo. Guksun, bakit hindi mo binuksan ang pinto? Dahil sa iyo,
Muntik na kaming mamatay sa labas kanina lang. Alam mo ba iyon? Wala kang utang na loob. Pinaghirapan kitang palakihin sa loob ng 20 taon. Tapos hahayaan mo kaming lahat na lumuhod para humingi ng tawad sa'yo. At, hinayaan mo lang kaming mamatay. Masahol ka pa sa hayop. Na ang isang taong makasarili at walang pusong tulad mo ay kadugo ko. Iyan na yata ang pinakamalaking kahihiyan sa buong buhay ko. Wala kang utang na loob. Wala kang puso. Noong ipinanganak kita, sana sinakal na lang kita hanggang mamatay. Tapos na ba kayo? Matagal ko nang alam na kapag pinapasok ko kayong lahat dito, kung paano niyo ako tratratuhin. Ituring niyo na lang itong huling pagkakataon na pagbabayad ko sa utang na loob ko sa pagpapalaki ninyo sa akin. Pagkatapos nito, wala na akong utang sa inyo. Ako at ang pamilya ninyong Gu ay wala nang ugnayan. Guksan, itigil mo na iyang pagpapanggap mo. Kapag wala ang pamilya Gu, wala ka ring kwenta. Kung paalisin ka namin ngayon, kakayanin mo ba? Naging parte ako ng pamilya Gu. Ano na naman ang napala ko? Kung ako lang ang may kapangyarihan, iiwan mo ba ako para kumapit kay Guchuan? Liwiwi, hindi kita masisisi kung kakapit ka sa makapangyarihan. Pero binabalaan kita. Mag-ingat ka at baka pagsisihan mo ang lahat. Hay, tama na. Gabi na. Tayong lahat magpahinga na. Magpahinga na, magpahinga na. Ah! Ah! May dinosaur. May dinosaur na kumakalabog sa pinto. Nahanap na tayo ng mga dinosaur dito. Itong pinto, para lang sa mga mababangis na hayop, pero hindi nito kayang pigilan ang dinosaur. Ang pinto, siguradong masisira to. Ah! Anong gagawin natin? Di ba matagal mo nang alam na may mga dinosaur? Siguradong may paraan kang alam para harapin to. Di ba? Tumawag lang ako ng rescue team. Wala na akong ibang paraan. Ah! Hindi na ligtas sa bahay na to. Kailangan nating maghanap ng lugar na mapagtataguan. Habang hinihintay ang rescue team. Kung gusto ninyong mabuhay, tumakbo na kayo. Takbo. Nasa labas ang mga dinosaur. Saan tayo tatakbo? Nga, patay na. Sa pagkakataong to, siguradong mamamatay na tayo. Manahimik ka. Umalis na ang dinosaur. Siguradong sinubukan niyang banggain ng ilang beses. Nang makita niyang hindi niya mabuksan, umalis na lang ito. Ligtas pa rin ang bahay na to. Impossible. Itong pinto, siguradong kayang sirain ng dinosaur. Alam na niyang nandito tayo. Hindi na ligtas dito. Anong ibig mong sabihin? Kanina mo pa sinasabi na hindi ligtas ang bahay na to. Ano ba talaga ang balak mo? Huwag mong sabihin, gusto mo kaming palabasin lahat para ikaw lang ang maiwan dito. Hindi na kami magpapaloko sa'yo. At hindi na kami maniniwala sa'yo. Kung sa tingin mo hindi ligtas dito, edi umalis ka. Basta kami, dito lang kami mananatili. Hindi na binabangga ng dinosaur ang pinto. Ano kaya ang dahilan kung bakit umalis ang dinosaur? Ang dinosaur. Nandoon ang dinosaur. Nasaan na sila Xiao Chuan at Boss Liu? Ewan ko. Bakit hindi pa sila lumalabas? Nandito na kami. Parating na ang dinosaur. Bilis, sakay na sa sasakyan. Dali na, umalis na tayo. Sandali. Ano nang laman ng kahon na to? Ah, wala lang to. Mga supply lang. Kung sakaling mahuli ang rescue team, at least hindi tayo magugutom. Ang galing mo talagang mag-isip, Xiao Chuan. Lahat na isip mo. Salamat sa pagod mo. Wala po yon, ma. Anak niyo po ako. Ito po ang dapat kong gawin. Bilis, sakay na. Tara na, tara na. Mali. Ano ba talaga ang laman nito? Guksan, ano ba, hindi ka pa ba titigil? Kakasabi lang ni Xiao Chuan kanina. Mga pang-araw-araw na gamit lang daw ang laman nito. Gusto mong mag-aksaya ng oras dito. Para hayaan tayong lahat na mamatay dito, ganun ba? Ang laman nito ay itlog ng dinosaur, di ba? Hay nako, Guksun. Anong pakialam mo kung anong laman yan? Naghihintay na ang lahat na umalis.
Huwag mo nang abalahin ang lahat. Sa pagtakas natin. Nga. Sinasayang mo lang ang oras ng lahat. Para tumakas. Ano ba talaga ang binabalak mo? Guksan. Kung ayaw mong umalis, edi magpaiwan ka na lang dito. Ayaw naming mamatay kasama ka. Tara na, sakay. Hindi pwede. O ay. Teka, Xiao Chuan. Xiao Chuan. Itlog na ng dinosaur. Kapag dinala natin to, walang sinuman sa atin ang makakaalis. Itlog nga talaga ng dinosaur. May 3 pa. Tama. Nakahanap pa kami ng 3 itlog ng dinosaur. Dadalhin namin ni Boss Liu pabalik. Dad, kahit hindi ko nasabihin, alam na alam niyo na siguro. Ang halaga ng 3 itlog na ito, di ba? Sa tingin ko, kung kayo man ang nasa kalagayan ko. At iuwi mo pa yan. Huwag nang sabihing 3. Kahit isa lang. Magagawa na noon, na ang estado ng pamilya Gu, dito sa lungsod ng Jianghai, ay umangat ng higit pa sa 3 antas. Talagang matalino at maingat si Xiao Chuan. Sa ganito kapanganib na sitwasyon, nagawa mo pa ring manatiling kalmado, at naisip mo pang kunin ang mga itlog ng dinosaur, para mapabilang ang pamilya Gu sa alta sosyedad. Xiao Chuan, napakaswerte talaga namin sa'yo. Nga, kung totoo ang sinabi ni Papa, edi si Xiao Chuan na ang bayani ng pamilya natin. Aasa na rin ako kay Xiao Chuan, para mapabilang sa mga kilala at mayayamang pamilya. Noong inampon ka namin, alam ko nang ikaw ang magiging swerte ng pamilya Gu. At ngayon, mukhang totoo nga, Papa, Mama. Mga ate, ang kabutihan ninyo sa akin, ay laging nasa puso ko. Kaya kapag may pagkakataon, ang pamilya Gu ang lagi kong iniisip. Kung sakaling maiuwi natin ang mga itlog ng dinosaur, aasenso na ang pamilya Gu. Ituring niyo na rin itong paraan ko para masuklian ang pag-aaruga ninyo sa akin. Hindi pwede. Hindi pwedeng kunin ang mga itlog ng dinosaur. At kung kukunin man yan, dapat ang rescue team ang gumawa noon. Mayroon silang mga profesional na armas. Tama. Tatawagan ko na sila ngayon din. Huwag kang tumawag. Sa ngayon, bukod kay Boss Liu at sa pamilya natin, walang ibang nakakaalam na mayroon pang itlog ng dinosaur. Ito ang pagkakataon nating kumita ng malaki. Kung tatawagan mo ang rescue team, at kinuha nila ang mga itlog ng dinosaur, mahigit 1 bilyong asset din yon. Mawawala na lang sa atin ng ganon-ganoon. Dapat kong makuha ang mga itlog ng dinosaur na ito. Mahigit 1 bilyon. Kahit dalhin nyo pa ang mga itlog ng dinosaur, huwag nyo nang asahan ang mahigit 1 bilyon. Dahil kahit dito hindi kayo makakatakas. Hoy, Guksan. Hindi ka ba masyadong exaggerated? Wala namang mga dinosaur ngayon. Kung hindi mo lang kami pinigilan. Ngayon, lahat tayo. Malamang ilang kilometro na ang layo sa lugar na ito. Kuya, alam ko. Kahit anong gawin ko, palagi kang tututol. Noon, palagi akong nagpaparaya sa'yo. Pero, nakasalalay dito, ang kinabukasan ng pamilya nating Gu. Kahit makinig pa ako sa'yo, at hindi dalhin ang mga itlog ng dinosaur. Tanungin mo sina Mama at Papa, sina Ate at Dichi. Sa tingin mo papayag sila? Guksan. Si Gu Chuan, hirap na hirap makahanap ng pagkakataon para umasenso ang pamilya Gu. Tapos ikaw, hinahadlangan mo pa. Sa tingin ko, hindi ka talaga tunay na anak ng pamilya Gu. Isa ka sa mga kalaban ng pamilya natin. Isang espiyang ipinadala dito. Takot na takot kang guminhawa ang buhay ng pamilya Gu. Ngayon, malinaw na sa akin kung bakit ayaw sa'yo ng pamilya natin. Buti nga sa'yo. Tama. Umaasa pa naman ako na sa pagkuha natin ng mga itlog ng dinosaur, aangat na sa high society ang pamilya Gu. Magiging isa pa akong donya sa alta sosyedad. Mas mabuting huwag kang haharang-harang dito. Ayaw mo lang talagang mapabuti ang pamilya Gu. Guksan, kung ayaw mong mapabuti ang pamilya Gu, edi lumayas ka. Dahil sa totoo lang, kailanman ay hindi ko itinuring. Nakabilang ka sa pamilya Gu. Nakapagdesisyon na akong umalis sa pamilya Gu. Wala na akong pakialam kung ano ang mangyari sa kanila. Ayaw kong hayaan kayong dalhin ang itlog ng dinosaur. Dahil kung dala-dala ninyo yan, hindi tayo makakatakas. Kung gusto ninyong mamatay, hindi ko kayo pipigilan. Pero huwag ninyo akong idamay. Sinasabi mong huwag kaming umalis. Aba, lalo kaming aalis. At dadalhin namin ang itlog ng dinosaur. Hindi mo kukunin, di ba? CJ, huwag ka nang sumakay sa sasakyan. Tara na, kunin nyo. Hoy, anong ginagawa nyo? Hindi maaaring dalhin ang itlog ng dinosaur model. Bakit kailangan mo pang gawin to? Hinarangan mo pa ang pagyaman natin. Dad, kung hindi lang sana, palaging nagpapatagal si Kuya. At sinasayang ang oras natin sa pagtakas. Hindi ko to gagawin.
Itong ginawa ko ay dahil wala na akong ibang pagpipilian. Tama lang. Magaling. Dapat lang sa kanya yan. Hindi natin pwedeng hayaan na dahil lang sa kanya ay masira ang pagkakataon ng pamilya Gu na umasenso. Dalhin niyo ang itlog ng dinosaur. Isakay niyo sa kotse, tara na. Kuya Liu, ikaw na ang magmaneho. Huwag kang mag-alala. Makukuha mo ang parte mo sa itlog. CJ, Boss Gu, Sir Gu, may tiwala ako sa inyo. CJ, may tiwala ako sa inyo. Ba't hindi pa tayo umaalis? Sakay na. Ang itlog ng dinosaur. Takot siya sa itlog ng dinosaur na hawak ko. Hanggat hawak ko ang itlog. Eh hindi. Niya ako kakainin. Akin na, akin na, akin na. Kahit dalawa pa. Ang itlog ko. Bilis. Bilis, akin na. Pwede namang dalawa tayong humawak. Akin yan. Akin na. Guchuan. Ang dahilan kung bakit ang mga dinosaur ay hindi pa kayo inaatake ay dahil sa inyong mga kamay ay may hawak na itlog ng dinosaur. Kung gusto ninyong umalis, bilisan ninyo at ibalik na ang itlog sa kanila. Kung hindi, hindi tayo makakaalis kahit saan. Tumahimik ka. Sa ngayon, hawak natin ang itlog. Kaya tayo ang pinakaligtas. Sinasabi mong bitawan namin ang itlog. Ang totoo niyan, gusto mo lang itong agawin. Para kami ang mamatay para sa iyo. Tama ka. Wala akong itlog ng dinosaur. Kapag nakita ako ng mga dinosaur, tiyak na mamamatay ako. Pero, kung mamatay ako, hindi rin kayo makakatakas. Dahil ako lang ang nakakaalam kung paano tayo mabubuhay. Siya, baka yung sinasabi niya ay totoo. Tutal, simula pa lang. Alam na niya na may mga dinosaur. Hindi ako naniniwala. Gusto niya lang agawin ang itlog para tayo ang mamatay. Guchuan, pwede kang hindi maniwala. Pero sinasabi ko sa'yo, may hangganan ang pasensya ng mga dinosaur. Kung hindi mo ibabalik ang itlog sa kanila, bago dumilim, magwawala ang mga iyan, at mangangagat na lang kung saan-saan. Mamamatay tayong lahat dito. Sa ngayon, kailangan nating ibalik ang isang itlog sa kanila. Hintayin nating kunin ng dinosaur ang itlog. Model, pagkatapos niyang isubo pabalik, samantalahin natin ang pagkakataon para tumakas. Ito lang ang paraan para makaligtas tayo. Ikaw, ang sinasabi mo, totoo ba? Kung hindi kayo maniniwala sa akin, maghintay na lang tayo rito hanggang sa mamatay. CJ, pagkakatiwalaan ka ulit ni Mama. CJ, ngayon, pupunta na ako dyan. Ibigay mo sa akin ang itlog. Pagkatapos, tumabi ka. Dali, habang wala pa ang dinosaur. Dalhin na natin ang mga itlog ng dinosaur. At umalis na rito. Gusto niyo pa ring dalhin ang mga itlog ng dinosaur. Para makaalis, hindi pa ba sapat ang leksyon kanina? Kung bitbit natin ang mga itlog, hindi tayo makakaalis dito.
Guksun, manahimik ka. Kung hindi dahil sa'yo, at sa pagharang mo kanina, hindi sana darating ang dinosaur. At hindi rin sana natin binitawan ang isang itlog. Ilang daang milyon ang halaga noon. Hindi ka nanghihinayang. Pero ako, nanghihinayang ako para sa pamilyang Gu. Tama siya, Guksun. Kung hindi lang, dahil sa pagpapatagal mo kanina. Sana kanina pa, tayo nakaalis dito. Ngayon gusto mo na namang ulitin yung ginawa mo, di ba? Wala nang makikinig sa'yo. Ikaw, aalis ka o hindi? Hindi ka aalis, di ba? Kami na ang magdadala ng mga itlog. Tara, sakay na. Kung wala ang sasakyang ito, hindi rin ako makakaalis. Dito sa liblib na kabundukan. Gawin na lang natin kung anong kaya sa ngayon. Nako, delikado. Wala nang 1/3 ang pressure ng gulong. Ang dami natin. Siguradong hindi kakayanin ng sasakyan. Ganito na lang kaya. Hayaan ninyong si Guksun ang magmaneho. Dito na lang ako. Kung sakaling dumating ang mga dinosaur, matutulungan ko pa kayong labanan sila. Hindi pwede. Walang utang na loob yang si Guksun. Kung hindi lang siya nag-aksaya ng oras kanina, matagal na sana tayong nakatakas. At ngayon, nauwi tayo. Sa ganitong sitwasyon, lahat ng ito kasalanan niya. Paano ka namin hahayaan ngayon? Naakuin ang pagkakamali niya. Tama. Dahil lahat sa kanya. Kaya tayo napunta sa alanganing sitwasyon. Bakit kasalanan ni Guksun? Ang kailangan mong pagbayaran. At isa pa, mula pa lang sa simula, si Xiao Chuan, na ang laging nag-aalala. Para sa atin, siya pa nga ang mas parang tunay na anak ng pamilya Gu. Kung kailangan talagang may isang iwanan, ang pipiliin ko ay si Guksun. Dad, Mom. Kayo po, anong sa tingin nyo? Ma, wag na po kayong mahirapan magdesisyon. Dahil sa huli, si Kuya pa rin ang sarili ninyong anak. Ako na lang ang may iwan. Hindi pwede. Guksun, dahil sa'yo ang lahat ng ito. Kaya tayo, nakatagpo ng dinosaur. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ang pamilya natin dahil sa'yo. Sobra na ang tiniis. Sa pagkakataong ito, kailangan mong pagdusahan ang parusa ng mag-isa. CJ, nagkakaisa kami sa desisyon na ikaw, Guksun, ang maiiwan dito. Kung sakaling makita mo ang rescue team, sumama ka na sa kanila. Pero kung hindi mo sila makita, dito ka na lang at bahala ka na sa buhay mo. CJ, ang husay ninyong mga magulang, ang buti ninyong pamilya. CJ, tutal wala na rin naman akong anumang inaasahan sa inyo. Gusto ninyong umalis, hindi ko kayo pipigilan. Pero, sasabihin ko sa inyo, hanggat dala ninyo ang itlog ng dinosaur, hindi kayo makakaalis. Sinusumpa mo ba kami? Walang epekto yan. Hindi lang kami makakaalis dito. Dadalhin pa namin ang itlog, pabalik sa pamilyang Gu. Tama, Guksun. Ang pamilya naming Gu ay malapit ng yumaman. Ang kaso nga lang, baka hindi mo na iyon masaksihan pa. Hay nako, bakit ang dami mo pang sinasabi sa kanya? Bilisan mo, paandarin mo na ang sasakyan. Kuya, ako na ang bahalang mag-alaga kina mama at papa para sa'yo. Pati na rin sa buong pamilya Gu. CJ, basta kaya mong makaalis dito. Buksan mo ang pinto. Buksan niyo ang pinto. Nandito na. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Paanong ang dinosaur? Ang bilis nakabalik. Tulong. Guksun. Guksun. Tulungan mo kami. Guksun. 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 Mag-isip ka ng paraan. Tulungan mo kami. Tulungan kayo. Ang tanging makakapagligtas sa inyo ay ang mga sarili ninyo.
Bilis, bumaba na kayo ng sasakyan. Ibigay niyo sa amin ang itlog, bilis. Alice. Gusto niya ang itlog ng dinosaur. Bitawan mo. Ibibigay ko sa kanya ang itlog. Umalis na. Umalis na siya. Wala na. Sinabi ko na sa inyo noon pa. Habang dala-dala ninyo ang itlog ng dinosaur, hindi talaga kayo makakaalis. Nawalan na naman tayo ng isang itlog. Ito na lang ang nasa atin. Ito na lang ang natitirang itlog. Talaga bang gaya ng sinabi ni Guksun? Na, wala tayong paraan para makaalis dito ng dala ang itlog. Mukhang ganun nga. Siguro hindi malayo rito ang pugad niya. Mabilis siyang dumating. Mabilis din siyang umalis. Ibig sabihin ba, talagang tulad ng sinabi ni Guksun, na kung hindi natin iiwan ang itlog na to, hindi talaga tayo makakaalis. Kung hindi rin lang tayo makakaalis, di huwag na tayong umalis. Anong ibig mong sabihin? Ngayon din, dalhin natin ang itlog sa loob ng warehouse. Tapos, hintayin natin ang rescue team. Itago natin ang itlog. Pagdating ng rescue team, at makontrol na nila ang dinosaur, saka natin, lihim na kukunin ang itlog. Sa oras na iyon, atin na ang itlog. Itong huling itlog na ito, hindi na natin pwedeng pakawalan. Mukhang, para maprotektahan ang itlog na to. Sa ngayon, ito na lang ang tanging paraan. Pero si Guksun, nasa loob siya, nilock niya ang pinto. Kailangan nating mag-isip ng paraan, para mabuksan ang pinto. Guksun, hindi na kami aalis. Bilisan mo, buksan mo ang pinto. Papasukin mo kami. Guchuan. Akala mo ba hindi ko alam kung ano nang binabalak mo? Alam mo, na kapag binitawan mo ang itlog ng dinosaur, makakaalis ka na. Pero pinili mong hindi umalis, dahil nanghihinayang ka sa itlog ng dinosaur na yan. Gusto mong dalhin yang itlog sa loob ng bahay. Maghintay ng rescue team na darating. Tapos palihim na itatakas ang itlog. Hindi ba? Tama ang hula mo. Yan nga ang plano namin. Guksun. Yung pagharang mo sa amin noon, at pagsira sa mga plano namin, palalampasin ko na iyon. Pero sa pagkakataong ito, ang buong pamilya natin, para sa kinabukasan ng pamilyang Gu, isinuko ang pagkakataong tumakas. Para sama-samang protektahan ang itlog na to, hindi mo na kami pwedeng pigilan pa. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Buksan mo ang pinto ngayon, at papasukin mo kami. Kalilimutan ko na ang lahat ng nangyari. At mananatili ka pa ring parte ng pamilya Gu. 2 beses na kayong napahamak, hindi pa rin kayo nadadala. Iniisip niyo pa ring itago yung itlog ng dinosaur. Sinisilaw na talaga kayo ng kasakiman. Wala na kayong pakialam sa kahit ano. Makinig kayo sa akin. Yung itlog ng dinosaur na yan, gumagawa ng ingay yung sisiw sa loob na hindi pa napipisa. Kahit saan niyo pa yan itago, mahahanap at mahahanap yan. Anong ingay? Bakit wala kaming marinig? Guksun. Ayaw mo lang talaga kaming papasukin. Palusot mo lang yan. Dala-dala ninyo ang itlog ng dinosaur. Kaya hindi ko kayo papapasukin. Kung hindi, itong bodega, masisira lang ng mga dinosaur. Dahil sa dala-dala ninyong itlog. Payo ko sa inyo, tigilan nyo na iyang kasakiman nyo. Habang ang dinosaur sa loob ng itlog, ay hindi pa gumagawa ng ingay. Dalhin nyo na iyan sa ibang lugar. Pagkatapos, umalis na kayo sakay ng kotse nyo. Dahil kung hindi, kahit gustuhin nyo mang umalis, hindi na kayo makakatakas. Hay nako, Guksun. Alam kong sinasabi mo lang ang lahat ng yan. Dahil nagtatampo ka lang sa amin. Sinisisi mo kami. Iniisip mong may kinakampihan kami. Na tinalikuran ka namin. Na hindi ka namin itinuring na pamilyang Gu. Hindi totoo yan. Kaya mo lang yan iniisip tungkol sa amin. Ay dahil masyado mo kaming pinapahalagahan. At dahil nga mahalaga kami sayo. Kung sakaling kainin talaga kami ng mga dinosaur, sigurado akong pagsisisihan mo to habang buhay. Magsisisi ako. Marami na akong pinagsisihan sa buhay ko. At ang pinaka-pinagsisisihan ko sa lahat, ay ang mapabilang sa pamilya Gu. Ang maging kapamilya ninyo. Hay nako, bakit ba galit ka pa rin? Sinusubukan kitang kausapin ng maayos. Bakit ba ang hirap mong pakiusapan? Bilang pamilya mo,
Sobra-sobra na ang pasensya. At pag-intinding ibinigay namin sa'yo. Sige na, buksan mo na ang pinto. Kapag binuksan mo yan, lahat ng mga sinabi mo, at ginawa mo kanina, kakalimutan na namin ang lahat. Pwede pa tayong bumalik sa dati. Itinuring ko kayong pamilya. Di ba? Kinalimutan ko na lahat ng nakaraan. Itinuring ko pa rin kayong pamilya. Tapos ngayon, sa tingin nyo, kasalanan ko pa rin. Talaga namang, ang kakapal ng mukha ninyo. Sasabihin ko sa inyo. Ngayon, kahit lumuhod pa kayong lahat at magmakaawa sa akin, hindi ko bubuksan ang pinto na to. Makinig kayo sa akin. Ngayon, kahit lumuhod pa kayong lahat at magmakaawa, hindi ko bubuksan ang pinto na to. Guksan, huwag. Alam kong ikaw ang pinakamabait. Hindi mo naman kami hahayaang kainin ng mga dinosaur, di ba? Parang awa mo na. Buksan mo na ang pinto. Mukhang hindi ubra ang pakiusap. Kung ganon, kailangan na nating daanin sa sapilitan. Guksan, magtatago ka lang dyan sa loob at ayaw mong lumabas, ha? Sige, wag ka nang lumabas. Itong itlog ng dinosaur. Tutal hindi na rin naman namin to madadala. Sige na, hindi na namin dadalhin. Pero kapag hindi mo pa binuksan yan, ibabato ko tong itlog ng dinosaur. Mismo sa pinto mo. Tama, Guksan. Kapag ibinato ang itlog sa pinto, siguradong, gigibain ng nanay na dinosaur ang lugar na to. Sa oras na iyon, nakaalis na kami. Habang ikaw, mag-isa kang maghihintay dyan sa loob, para lapain ng dinosaur. CJ, Guksan. Dahil, binaliwala mo ang kapakanan ng pamilyang Gu. Wala kang pakialam sa buhay namin. At ayaw mo kaming papasukin sa bodegang to. Wala na ring dahilan. Para ituring ka pa naming kadugo, wala na rin kaming pakialam sa'yo. Simula ngayon, itinatakwil na kita bilang anak ko. Guchuan, basagin mo na ang itlog. Guksan, bibilang ako ng 3. Kapag hindi mo pa binuksan ang pinto, ibabato ko tong itlog ng dinosaur sa pinto nyo. Huwag. Kapag nabasag ang itlog ng dinosaur sa pinto, mas maagang magwawala ang dinosaur. Siguradong mas mapapaaga. Kapag nangyari yon, mamamatay tayong lahat. Hayaan mong buo ang itlog. Papasukin mo sila. May pag-asa pa tayong makatakas. Pero kapag nabasag talaga ang itlog, wala na tayong kahit katiting na pag-asa. Huwag. Huwag mong basagin ang itlog. Kung ayaw niyo sa santong dasalan, daanin natin sa santong paspasan. Hindi niyo ko kaya. Kahit kailan. Bilis, bilis. Naku, lagot. Ang itlog ng dinosaur. Naririnig na naman ang pag-crack ng shell. Guchuan, bilisan mo, ilabas mo ang itlog ng dinosaur. Nagpapadala na iyan ng signal. Malapit nang dumating ang mga dinosaur. Kailangan mo yang ilagay sa labas. Maililigtas pa natin ang bahay na to. Kung hindi, tama na. Ito na ang kahuli-hulihang itlog ng dinosaur. Itapon mo iyan. Paano na ang pamilya nating Gu? Paano pa tayo yayaman? Talaga bang, ayaw mong umasenso ang pamilya natin? Ilang dekada na akong nabubuhay. At sa lahat ng ginawa ko, ang pinaka-pinagsisisihan ko, ay ang pag-uwi ko sa'yo dito sa bahay. Kung nalaman ko lang noon, na magiging ganito ka, sana noong ipinanganak ka pa lang, ihahagis kita hanggang mamatay ka. Akala nyo kayo lang ang hindi nagsisisi. Sa tuwing naiisip ko, na dugo ninyo ang dumadaloy sa akin, gusto ko na lang magpalit ng dugo. Sa tuwing naiisip ko, gusto kong putulin na ang lahat ng ugnayan sa mga taong makasarili na tulad ninyo, putulin ng tuluyan. Ikaw ang nagsabi niyan. Walang pumilit sa'yo. Kung ganoon, pagbibigyan ka namin. Simula ngayong araw, pinuputol na namin ang ugnayan natin. Ituturing kong hindi kita naging anak. Pagbibigyan ako. Sa tingin ko, kayo ang napagbigyan, di ba? Mabuti na rin. Para sa inyo, matagal na akong nawalan ng pag-asa. Isang malinis na paghihiwalay. Mabuti pang ang palayain na natin ang isa't isa. Nakuha na ng dinosaur ang signal. Bilisan nyo, ilabas nyo ang itlog ng dinosaur. Kung hindi, mamamatay tayong lahat dito. Kalokohan. Anong signal? Nagkataon lang to. Sobrang tago ng bahay na to. Siguradong hindi ito basta-basta. Mahahanap ng dinosaur. Ito na ang kahuli-hulihang itlog ng dinosaur. Gusto mong isuko namin to? Hinding-hindi.
Ayaw niyong isuko ang itlog ng dinosaur at gusto niyong mamatay dito. Pwes, ayoko. Mamatay kasama ninyo. Huli na, nandito na ang dinosaur. Sinisira na niya ang pinto. Bilisan mo, ibigay mo na sa kanya ang itlog. Hindi pwede. Ito na ang huling itlog. Hindi natin pwedeng ibigay. Ah. Sa laki ng dinosaur na iyan. Malapit nang masira ang pinto na to. Ano ba talaga, pera o buhay mo? Akin na yung itlog. Akin na. Gusto ko pareho. Lumayas ka. Siguradong may iba pang paraan. Siguradong meron pa. Bintana sa likod. May bintana pa pala rito sa likod. Tama. Nga, may bintana nga rito. Makakalabas tayo. Kahit may bintana sa likod, wala ring silbi. Hawak-hawak niyo ang itlog ng dinosaur. Hindi kayo hahayaang umalis niyan. Huwag. Kahit may bintana sa likod, hindi rin kayo makakatakas. Umalis ka sa harapan ko. Si Guchuan, para sa pamilya nating Gyu. Ginagawa ang lahat. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Pero ikaw, pabigat ka lang sa tin. Takot ka sigurong makalabas tayo ng buhay, no? Guksun, hayop ka. Huwag. Ah. Doon kayo sa pinto dumaan. Ah. Anong gagawin natin? Ano pa bang magagawa natin? Ang tanging paraan na lang ngayon ay iwanan ang itlog ng dinosaur. Hindi pwede. Ito na lang ang natitirang itlog ng dinosaur sa atin. Kapag binitawan natin to, wala nang matitira sa tin. At least mabubuhay ka pa. Kung hindi, siguradong mamamatay ka. Tumahimik ka. Tama ka, Xiao Chuan. Hindi natin pwedeng bitawan tong itlog. Matibay naman tong bahay. Hindi agad masisira ng dinosaur ang pinto. Paano kung dumating ang rescue team? Kayo, pinahamak talaga kayo ng kasakiman nyo. Bakit hindi nyo ginagamit ang mga utak nyo? Napakalaki ng dinosaur na iyan. Itong bahay na to. Sa tingin nyo kakayanin ang bigat niya. Kalokohan yan. Tama ka. Imposibleng ganoon kabilis. Masira niya ang pinto. Masira niya ang pinto. Patagalin pa natin ng kaunti. Baka mamaya lang dumating na ang rescue team. Bilis, ibigay mo na ang itlog sa kanya. Kapag hindi mo binigay, mamamatay tayong lahat. Bilisan mo na. Bilis, habang wala pa siya. Sumakay na tayo sa sasakyan at umalis dito, bilis. Hindi na kayo makakatakas. Bumalik na naman ang dinosaur. Ah! Anong nangyayari? Di ba ibinigay na natin ang itlog ng dinosaur sa kanya? Bakit? Hindi pa rin niya tayo tinitigilan. Ngayon, sa mga kamay natin, wala nang natirang itlog. Wala na tayong magagamit na panakot. Sa dinosaur, paano kung bumalik ulit siya? Anong gagawin natin? Sinabi ko na sa inyo noon pa. Napakatuso ng dinosaur na iyan. Kanina, sinadya niyang kagatin at kunin ang isang itlog. Ang pakay niya lang ay makuha ang mga itlog na hawak ninyo. Ngayon, sa mga kamay ninyo, wala nang natirang itlog. Sunod. Kayo na. Anong ibig mong sabihin? Anong? Ibig sabihin na tayo na. Mapaghiganti ang mga dinosaur. Hindi pa yan umaalis. Dahil hinahanap niya ang pumatay. Hinahanap niya ang pumatay sa maliit na dinosaur. Ang sala rin. Sa mga katawan ninyo, may bahid ng dugo ng maliit na dinosaur. Kayo, wala ni isa sa inyong makakatakas. Guksan. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Tinatakot mo lang kami. Yang dinosaur na iyan. Isa lang yang hayop. Isang salot. Paanong
Maghahanap yan ng pumatay. Tama, tama. Sa nakikita ko, nagbabantay lang naman siya. Hindi naman niya tayo inaatake. Sa tingin ko, siguradong, hinihintay niya ang signal mula sa itlog ng maliit na dinosaur. Kung walang signal, kusa na iyang aalis. Siguradong ganoon niya, basta maghintay lang tayo rito. Malay mo, mamaya-maya yung dinosaur. Kusa na lang umalis. Sinabi ko na sa inyo, ang pasensya ng dinosaur ay may hangganan. Dati, hawak ninyo ang itlog ng dinosaur, kaya hindi siya nangahas na lumapit. Ngayon, sa mga kamay ninyo, wala nang natitira. Kaya nitong, gamitin ang amoy, para hanapin ang pumatay, at maghasik ng lagim. Guksan, tumahimik ka na nga, takot na nga kami, tapos magsasalita ka pa ng ganyan. Para lang takutin tayong lahat. Ano ba nang masama mong balak? Nahanap na nila kayo. Nahanap na nila ang pumatay. Wala ni isa sa inyong makakatakas. Ibig sabihin si Guksun ang nagsasabi ng totoo. Yung mga dinosaur, hinahanap talaga nila ang pumatay. Impossible. Isa lang iyang salot, hindi yan pwedeng maging ganun katalino. Hindi hinahanap ang pumatay. Bakit yung dinosaur? Inihagis yung maliit na dinosaur sa harapan ninyo. Para iyon maghiganti sa inyo. Ang kainin kayo ng buo ay masyadong madali para sa inyo. Gusto nitong bago kayo mamatay. Palalain pa ang takot ninyo. Pahirapan kayo ng dahan-dahan. Nagsisinungaling ka. Ang gusto mo lang naman ay palalain ang takot natin para magpatayan tayo sa isa't isa. Ang ginagawa mong yan ay para lang pag-awayin tayo. Kayong mga makasariling tao. Ang away ninyo, kailangan ko pa bang gatungan? Kapag yung dinosaur, sa oras na bumalik ako para paghigantihan kayo, walang sinuman sa inyo ang makakatakas. Lalo na ikaw, Guchuan. Ikaw ang mauuna, ang taong bumato sa maliit na dinosaur. Xiao Chuan. Mama, Papa. 8. Ditch. Huwag ninyong sabihin, maniniwala talaga kayo sa mga sinasabi niya. Para lang isakripisyo ako. Mama, Papa. Pinag-aaway niya lang tayo. Hindi niyo ba iyon nakikita? Xiao Chuan. Sa loob ng napakaraming taon, para sa pamilya Gyu, napakarami ko nang ginawa. Para sa inyo, napakarami ko nang isinakripisyo. Tapos sa huli, mas paniniwalaan niyo pa rin ang mga sinasabi niya, kaysa sa akin. Tama nga ako. Isa lang naman akong ampon, hindi talaga maikukumpara sa isang tunay na anak. Kung ang sakripisyo ko, ang magiging kapalit ng kaligtasan ninyo, sige, gagawin ko. Ituring niyo na lang na pagtanaw ng utang na loob sa pag-ampon ninyo sa akin. Naku, Xiao Chuan, nagkakamali ka. Yang si Guksun gustong-gusto niyang mamatay tayong lahat. Paanong mangyayari na maniniwala ako sa kanya? Ngayon, ang pinagkakatiwalaan namin ay ikaw lang. Guksun, sa ilang salita mo lang, gusto mo nang sirain ang relasyon naming lahat. Masyado kang nag-iisip. Kahit pa sabihin natin kasinungalingan yan, kahit pa totoo ang sinasabi mo, hinding-hindi namin iiwan si Xiao Chuan. Papunta sa tindyong dinosaur. Kailangan nating magtulak ng isang tao. Kung hindi tayo makakatakas. Tama, kailangan nating may itulak palabas. Kung hindi, walang sinuman sa tin ang makakaalis. Kayo, itutulak niyo ako para ipakain sa dinosaur. Si Kuya, tutal. Tunay niyo siyang anak. Kung hindi niyo kayang isakripisyo si Kuya, ako na lang ang pupunta. Hay nako, anong tunay na anak? Di ba't kanina lang, tinalikuran na niya, tayong lahat. Ngayon, iisa na lang ang anak ko. At ikaw yun. Kung ang pamilyang Gyu ay pwedeng magkaroon lang ng isang anak na lalaki, ikaw lang yun. Xiao Chuan. Tama. Kung pwede lang kaming magkaroon ng isang kapatid na lalaki, si Guchuan lang yun. Guksun, mamatay ka na nang payapa. Ituring niyo na lang nakabayaran to sa pagliligtas sa atin ni na Mama at Papa. Kayo,
Unahin niyo si Xiao Chuan. Parating na yung dinosaur. Hayaan na natin siya. Takbo. Guksan, bahala ka na sa buhay mo. Matatanda na sina mama at papa. Hindi na nila kayang alagaan si Xiao Chuan. Pupunta na ako. Kami na ang bubuhat kay Xiao Chuan. Kayo. Iniwan niyo na naman ako. Ginawa niyo na namang pain. Bilis, buksan niyo yung pinto. Itulak niyo siya palabas. Dali, dali, dali. Kayo. Sakay na kayo, bilis.